Sabi nila, hindi daw bagay sa personality ko. Ayun, and sa flooring so, dito lahat ng mga operating system. Control. Sorry. Kung makikita nyo, 4 bars na lang po ako. Wala na po tayong pang gasolina kasi naubos na po. Ito yung park, reverse, neutral, driver. Ay, drive ba? Yung E, economics, energy. Eco pala. Bumubukas siya, kusa, like this. Tignan nyo guys. Ay, wala. Bakit wala? Uy guys, hindi to. Mag-hinold mo talaga siya, promise. Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, sobra akong na-excite kasi gusto ko na tong gawin tong video na to. Dati pa, nung nakuha ko tong gamit na to. And alam ko sa title, alam nyo na kung anong gagawin ko. Which is, ang gagawin ko ngayon ay itutour ko kayo sa aking car! So, brief background story lang. So, nakuha ko tong kotse na to nung June 12, 2022. So, itong kotse ko, matagal na. 2 years na siyang nasa akin ngayon. And ngayon ko lang naisipan mag-car tour or ipakita yung kotse ko sa inyo. Kagaya ng sabi ko kanina, sobrang gusto ko talagang gawin tong vlog na to. Kasi marami ako nakita sa ibang YouTubers, sa mga ibang content creators na nagka-car tour. So, ito na, finally, gagawin na natin. Naalala ko dati, nung siguro nagsisimula pa lang ako, sabi ko sa sarili ko, gusto ko ng motor. Kasi sabi ko, gusto ko maging madali kahit paano yung buhay ko sa pagko-commute, ganyan. Kasi dati di talaga ako lumaki ng may service or may kotse or kahit sa school may hatid sundo, wala. As in, ako lang talaga, nagko-commute ako, sumasakay ako ng jeep, nagbabas ako, nag-FX ako, nagtitrain ako. So yun yung mga dating ginagawa ko talaga. And siguro, it humbles me now kasi dati sobrang pangarap ko talaga magkaroon ng sasakyan. And I'm super duper happy and proud of myself kasi itong mga bagay na to, ito yung mga bagay na pinaghirapan ko talaga at dugot pawis ko. Sabi ko nga dati, gusto kong magkaroon ng kotse kasi gusto kong maisakay si mama, yung family ko, gusto kong mailibot sa kung saan man. Kasi kapag gumagala kami dati, lagi kami naglalakad or lagi kami nagko-commute. But now, ayun, mas napadali yung buhay ko sa work. Kailangan ko to kasi taga North ako and yung event usually sa Manila. And so yun lang naman yung background story about my car. And kung nakikita nyo sa IG ko, I posted a picture June 14 and same yung damit ko. Nakakatuwa kasi hindi ko to inaasahan na maging parehas. Pero, makes sense talaga siya. So, yun, ang dami ko sinasabi. Let's start sa pag-tour ng kotse ko. Ang model pala ng kotse ko ngayon ay MG5 Sedan Alpha. Ayan. Dagdag ko na lang din pala. Dati gusto ko talaga ng mga big cars. Pero sabi nila, hindi daw bagay sa personality ko. So, tinupad ko talaga yung gusto nila, hindi yung gusto ko. But ayun, ito yung color ng kotse ko, which is black. Talagang sabi ko sa sarili ko, ayoko ng ibang kulay. Kasi gusto ko lang talaga black and white. Yung mga neutral colors lang talaga. Yun yung mga madaling bagayan. So feeling ko bagay na bagay talaga siya sa akin. Actually, sabi nila hindi daw talaga super black kasi ayan, according dito sa nakalagay, net blue. So minsan may shade siya ng blue. Di ko siya nakikita ngayon pero yun yung sabi nila. So itong sedan pala or yung kotse ko ay 5-seater. Unahin mo natin yung sa likod. Yung interior pala netong napili kong kotse, gusto kong kumuha ng black kotse and yung interior sana beige. Nagulat ako na itong MG meron pala silang interior na beige. So kinuha ko agad and sabi ko, sobrang nakaganda, nakaklasiyan ako sa pagkakulay ng beige na and leather seat siya. This is something na sobrang nakaklasiyan talaga ako. So yes. Ayun, and sa flooring So, mating pala. Actually, itong mating na to, hindi talaga siya kasama yung pagbili ko sa MG. Nagpa-customize ako sa blade. Alam kong alam nyo yun sa mall, yung may mga car stuff doon. Pina-customize ko siya into this. Kasi sabi ko sa sarili ko, ang pangit naman kapag plain black lang din yung magiging itsura nung flooring ko. So, ang mangyayari, ginawa ko siyang brown para kahit papano kakulay siya ng interior. And dito, may makikita kayo na parang charging port. Syempre, kapag may mga barkada na or mga kaibigan na pumapasok
pagpasok dito, syempre, madalas ang hinihingi nila, charger. And good thing, merong charging port dito sa likod. And meron lang din siyang lalagyan dito sa ilalim na hindi ko alam kung ano pa yung ilalagay dyan. Tapos, ayun, sobrang ganda ng detail ng aking upuan. And syempre, I always have my tote bag here. Dito ko nalagay yung mga essentials ko. This one, and mga alcohol, tissue paper. Kung mag-wonder kayo bakit dito nakalagay yung tissue paper ko, kasi wala pa akong nabibili na pwedeng lagayan ng tissue paper. So, for the meantime, dito muna. I also have my cup here. And may ilaw lang din pala siyang kasama dito. And, actually, meron akong umbrella dito just in case na mulan. Meron ako niyan. Tara, lipat tayo sa harapan. So, ayan, dito sa harapan, ito na yung pinaka-driver seat. So, ito yung crucial kasi hindi naman naandar ang isang kotse kapag ka walang nagda-drive at walang ganto. So, ayun, etong kotse ko na to, dito lahat ng mga operating system. Control. Sorry. Sabi ko sa inyo guys, wala talaga akong alam sa pagka-carter at wala talaga akong alam kung ano mga pinagsabi ko, pero sinasabi ko lang yung talagang alam ko. So, andito yung mga controllers ng Windows natin. Ito lang yung mga basic na laman ng kotse ko. Steering wheel, itong mga controllers for the music, ito yung pag-increase ng volume and pag-decrease ng volume pang next. And pag may mga calls ako, usually ito yung pinipindot ko. Ayan. Kung makikita nyo, 4 bars na lang po ako. Wala na po tayong pang gasolina kasi naubos na po. Meron lang din dito yung control for the side mirror and sa headlight din siguro. Sobrang ganda nitong steering wheel ko kasi sobrang classy din niya tingnan. And dito lang yung logo ng MG. Ayun yung busina ng MG. Meron tayong LCD dito na hindi ko alam kung ilang inch to, siguro mga 3 inch. 2 inch, 5 inch, hindi ko alam. So, kayo na lang bahala. Marami nagtatanong kung touchscreen daw ba or hindi. Yes po, touchscreen yung aking LCD and mas nagiging easy lang din siya for me kasi kapag for example, I'm gonna plug my phone tas syempre mag-music ako. So, madali na lang siya. So, pindot-pindot na lang siya. Ang isa nga din kinonsider ko kung bakit MG is konti lang yung buttons niya. Ayoko ng maraming buttons, yung maraming nangyayari sa loob ng kotse. And ako as someone na sobrang madalas magpanic, hindi ko alam kung anong mga pipindutin ko dito. So, na-consider ko yung MG kasi sobrang minimal lang ng mga buttons niya. Charging port din sa unahan. Ito, sobrang feeling ko kailangan ko na putong paldan kasi naninilaw na po yung cord ko. So, yaan nyo na yan. Ito yung sinasabi ko na kapag sinaksak ko yung phone ko, ganyan. And usual lang naman din. Saksak mo yung phone ko, magja-charge tapos magko-connect siya dito sa LCD. Siyempre, ito yung tawag dito? Anong tawag sa ginaganon? Cambio? Transmission yung tawag dito. So, ito yung park, reverse, neutral, driver. Ay, drive ba? Sorry. So, we have parking, reverse, neutral, drive. Yung E, economics? Energy. Eco. Eco pala. Yung mga bagay na ganun, hindi na natin kailangan i-elaborate pa. So, syempre, nagustuhan ko rin actually sa kotse ko. Hindi na siya yung, alam mo yung handbrake, yung itataas yung ganun. Ano na siya akin, automatic na. Ay, automatic ba tayo? Basta yung na siya, napipindot na siya. Kumbaga, touchable. So, ayan, pag pinindot mo lang tong park, ayan, and pag dinrive mo siya, under tayo, ganyan. Ayan. And then, itong auto brake. Auto hold. Wala. Ganun pa din, beige din itong front seat. Tapos, I always have my perfume here. Ito yung lagi kong ginagamit na perfume kapag may mga errands talaga ako. And kapag gusto ko nang mabilisan, kung baga hindi ako nakapag-perfume sa room, andito lang siya sa kotse. Itong controller pala ng seat ko na to, ang tawag dito is yung power seat. And alam mo yung parang may pipindutin tayo dito na eto, tapos uusod na tayo. Ayun o. Umusod na tayo. And kapag babalik mo siya palikod, ganun lang din, like this. Itong backrest ko, kapag ganun lang din, same lang din, sobrang convenient niyang ibalik sa dati at i-arrange ulit. So, ayun, hindi na siya yung parang manual na ginaganon. Ay, ito pala, fun fact about me is, kapag umalis ako ng bahay, or kung may mga errands ako sa Manila, gusto ko lagi na nagda-drive-thru ng coffee or drinks. Kasi, ewan ko, kapag nag-drive lang ako, tapos lalo alam ko malayo yung pupuntahan ko, nakaka-bored talaga, nakakaanto. Meron din pala tayong storage dito, and kapag binuksan mo yan, meron tayong makikitang mga... I have here my pangpabango ng kotse, yung Luminous from Bath & Body Works. Nilagay ko siya dito kasi gusto ko sa kotse laging mabango, and as someone na gusto ko rin laging mabango yung sarili ko, it's a must. Meron din ako actually travel perfume here na nabili ko sa Korea. Dito ko siya nilagay kasi sabi ko kapag may mga labas ako or mga event akong biglaan, convenient na lang sa akin na magpabango. Sama nung mga perfume actually
yung mga coins na pinamimigay ko kapag may kailangan. Ganun, for example, sa mga parking, bibigay ako ng pera for parking. And I have my wallet. Yun lang naman yung laman nung storage ko dito. And gusto ko to kasi kapag nagdadrive ako, alam mo yung parang, alam ko may tawag dito yung nakakapag-rest yung arm mo. Parang ganyan. Just drive ka lang. Ganyan. Yan. Okay, move on na tayo sa aking power seat. At eto naman tayo next sa aking passenger seat. Nasa passenger seat na tayo. And gusto ko actually sa passenger seat ko ay ganun din yung kanyang controller. Katulad ng sa power seat, yung kapag kapinot mo siya, as in ganun na lang. Hindi siya yung manual na parang, alam ko mayroong ganun eh, yung hinahatak yung ilalim para umusog. Ito, same lang din siya with the power seat. Isa rin pala na nagustuhan ko sa kotse ko, syempre, gusto ko lagi kapag umaalis, kapag may mga friends na sumasakay, ang lagi nilang kina-compliment sa akin is, except sa mabango yung kotse ko, malawak yung legroom ko. Super lawak yung legroom ng aking kotse. At pati din sa likod, malawak din yung legroom niyan. So kapag nadaanan nyo ako or kapag nabump nyo ako sa personal, papasakayin ko kayo sa kotse ko. So ayun, meron tayong storage dito na kapag pinut mo. Ayan. Ayan, makikita nyo dyan, I have my sunglasses na dalawa kasi kailangan ko nito. Alam nyo ba guys, kapag umalis ako ng umaga, like super tirik ng araw, hindi kaya ng mata ko i-endure kasi sobrang sakit niya sa mata. So kailangan ko lagi ng may anti-rad or ng salamin, kaya kailangan ko din nito. Have here my cords, nilagay ko siya dito sa pouch ng glasses kasi makalat. And ayan, I always bring my planner with me. Syempre kapag may mga biglaan akong naisip na contents or naisip ako ng mga gagawin na or mga to-do list, dito na siya. Sobrang convenient na sa akin. I also have here itong manual ng MG na kailangan talaga siya. And spare key ng aking kotse just in case na mawala yung isang keys ko. I have another key. And gusto ko lagi talagang organized, lagi lahat malinis. And guys, tingnan niyo yung keys ko. Ito, nakuha ko to sa event sa BGC ng MG. Tapos ito, I got this Gryffindor na keychain sa Japan. And also here, ito, this was gifted from me, yung sa Mario. So, ito yung aking keys. And meron akong AirTags kasi sa mga car owners dyan, kailangan nyo lagi ng AirTags kasi syempre, minsan na may misplace natin yung keys or nalagay natin at di natin alam kung saan natin nilagay. So, it's a must. So yun, ito lang naman yung passenger seat at meron lang din tayong storage dito. Meron lang din tayong storage here. Meron pa pala akong isang feature ng kotse ko na hindi ko naipakita sa inyo. Isa rin pala to sa nagpa-convince sa akin na bilhin to kasi dati sabi ko sa sarili ko gusto ko magkaroon ng kotse na may sunroof. To, hindi siya super panoramic, as in half lang siya. Pero yan, good thing na rin kasi ang MG na sedan meron siyang sunroof and ayan, buksan natin. Wow! So, ayan, kapag may mga ganap or mga trips tayo, we can actually, ayan, ang lapit ng mukha ko dito. Pero ayan, meron tayong pa sunroof dito. And yan, guys, i-ano nyo ako sa susunod na eleksyon, iboto nyo ako and magkapamigay tayo ng tubig. So ayan, meron tayong sunroof dyan na nagpa-convince talaga sa akin. Kasi sa mga tropa ko din pala or sa mga friends ko na sumasakay din dito, ito yung mga gusto nilang feature talaga. Kasi alam mo yung sa road trip, kumbaga, yun yung gusto nila yung sa road trip talaga. Gusto ko kasi lagi nagpapasakay ng friends ito and gusto ko lagi napapa-feel sa kanila yung pag-road trip, pwede mong ilabas yung ulo mo. Actually, hindi siya applicable sa lahat ng daan. Sa mga ano lang siya, provinces, ganon. Kuman ko kung pwede na siya sa daan. Pero ayun lang naman yung feature ng aking kotse. Ang hindi ko pa pala napapakita sa inyo, yung aking compartment sa likod. So, let's go. Ayun, nasa likod na tayo na aking kotse and ewan ko kung ako lang nakagawa na itong feature na to, pero kapag hinold ko tong trunk sa likod, bumubukas siya, kusa, like listen nyo guys. Ay, wala. Bakit wala? Uy guys, hindi to. Mag-hinold mo talaga siya, Frank. Ah, hindi. Papakita ko sa inyo guys. Hindi ako papayag. Papakita ko sa inyo. Papakita ko sa inyo guys. Ako lang nakakagawa nito. Hindi po pwedeng napapaya tayo sa vlog. So, ayan. Hihold ko lang to nasa gitna. Diba? Nagmayabang lang talaga ako. Sobrang simple lang ng nalikod ko. Ito, syempre dyan yung shoes ko kapag kailangan mag-shoes sa event or kapag gusto ko mag-shoes, nandyan lang siya lagi. Tapos, meron ako dalawang camping chair doon kasi gusto ko laging, pag mga, alam niyo yung sa mga NLEX, yung mga tumatambay sa gilid, ganun yung mga gusto ko. Yung example, sa Antipolo, yung mag-sightseeing ka, ganun. And so, bumili ako ng dalawang chair. And meron lang din akong storage box dito na dito nakalagay yung mga essentials ko. For example, itong wipes ng kotse and some other stuff na
alcohol and other perfumes na hindi ko masyadong ginagamit. So, diyan ko nalalagay yan. Just in case na may sumakay, gusto ko laging malinis yung kotse ko. So, dito lang muna siya lahat. And eto, kapag pinol mo to, andito lang din yung mga spare na tire ko. So, ayun, that's basically my car tour and I hope you guys enjoy this. Sana kung may mga challenges pa kayo na gustong pagawa sa akin, just make sure na mag-comment kayo below. Sana nag-enjoy kayo sa car tour ko and ako sobrang nag-enjoy ako kasi ito talaga yung gusto kong ibahagi sa inyo kasi this wouldn't be possible if without you guys. Thank you guys so much and I love you all. I'll see you guys on my next one. Bye-bye!